Pwede ko po bang hilingin yung mga nasa first row na merong mga bakante, mag-move forward po tayo sa vacant seat? Pwede po mag-move one step forward o two steps forward para po pang late na dumating ay hindi tayo magdi-disturb into our worship. Sige po. Marami po yata mga kapatiran ay nasa bakasyon dahil mahabang bakasyon. Pero congratulations! Sapagkat tayong lahat ay naririto and we will experience God. Amen? Are you excited? We will experience God this morning. Patuloy nakakatagpuin tayo ng Panginoon. We will discuss about expect the unexpected. Tayo po ay talagang tinuruan ng Lord sa buhay ni Elijah kung paano kumilos ang Panginoon sa buhay ni Propeta Elijah at kung paano ginamit ng Panginoon ang buhay niya sa maraming mga tao at paano niya naranasan ang mga dakilang himala sapagkat siya isang mananampalataya at propeta ng Panginoon na naniniwala sa supernatural things that comes from heaven. At doon sa buhay ni Elijah, nakita natin kung paano yung mga challenges ng pananampalataya ay talagang naranasan ni Elijah. The Lord will challenge your faith. Do you believe? Nahamunin ng Diyos ang pananampalataya nating lahat sapagkat alam natin without faith, sabi sa Hebrews 11:6, for without faith it is impossible to please God. And those who believe God must believe that God exists and He reward those who earnestly seek Him. Na napakalaga po ng pananampalataya nating lahat that God will always challenge us to have faith in God. Sapagkat yung pananampalataya natin sa Panginoon ay dadalhin tayo sa isang makapangyarihang buhay, isang talagang makabuluhang buhay, at isang excited na buhay, exciting life. Kaya nga po, dyan natin makikita sa buhay nating lahat. Kung meron challenge tayong hinaharap, don't be devastated or discouraged sapagkat gusto lang ng Panginoon, i-upgrade mo ang iyong pananampalataya. Upgrading our faith every day is a challenge that God allows upang sa ganoon, meron tayong nararating sa pananampalataya. Amen? Sino po dito, as you, sabi nga ay talagang walk with God. May narating na ang pananampalataya mo. Meron ang tinaas na sa puso mo sa pananampalataya mo. Dito po ay mahalaga sa buhay nating lahat na hindi kailangang i-park natin ang ating faith, ang ating walk with God. Kinakailangan matutunan natin to walk with God every day, every moment sa buhay nating lahat. Sapagkat the Lord cannot be pleased without faith. It is impossible to please Him. Kaya nga every day, we have to walk with faith. At every day, kinakailangan yung faith natin is activated. Sapagkat gusto ng Panginoon, we have to have that dynamic faith. Sapagkat kung yung faith natin ay nakasandig sa sarili natin, nakasandig sa kakayahan natin, nakasandig sa resources natin, that is not a dynamic faith, but it is a demonic faith. Kaya nga, we need to have a dynamic faith. Sapagkat demonic faith depends on yourself. Demonic faith depends on your resources, on your strength. Pero dynamic faith, it comes from God alone. Na siya lang ang pinagmumulan ng iyong talagang pagtitiwala. At yun ang gusto ng Panginoon na matrain sa buhay nating lahat that we will all have a dynamic faith. At hindi rin gusto ng Panginoon that we will have an anemic faith. Alam niyo, anemic faith, putlang pananampalataya. Kinakailangan ay talagang full-blooded believer tayo. Na talagang nananalig tayo sa dugo natin ang matinding pananampalataya sa ating Panginoon. Amen? Do you believe that God can do wonderful things, supernatural things in your life? Na may gagawin ng Panginoon sa buhay nating lahat, and what do you expect as you follow the will of God sa buhay mo? Ano ang inaasahan mo kapag ikaw'y sumusunod sa kalooban ng Diyos? Ano ang inaasahan mo? If you are walking in His will. Kapag lumalakad tayo sa pananampalataya, what do you expect? Blessings, of course. Sabi nga ng ating kapatid na si Kuya Ben, blessings, of course, sapagkat the Lord will bless your obedience. And blessings, Deuteronomy 28:1, will follow you and will overtake you. Sabi ng Deuteronomy 28 verse 1. Sabi nga, if you follow the will of God, if you follow God, if you obey the Lord, blessings will follow you and blessings will overtake you. Hindi lang sumusunod sa iyo ang pagpapala, kundi sinasalubong ka pa ng pagpapala. Yan po ang gusto ng Panginoon sa buhay nating lahat. Sabi, if we fully obey the Lord, your God, and carefully follow all His commands, I give you today, God will set you high above all the nations on the earth. Verse 2. Ang sabi po dyan sa verse 2, okay?
May sinasabi sa verse 2 na napakahalaga. And these blessings, lahat po tayo bumasa, all these blessings will come upon you and accompany you if you obey the Lord your God. Sinusundan ka, sabi nga, lahat ay darating ang pagpapala at sasamahan ka ng pagpapala. Sa ibang version, will follow you and will overtake you. Yun po ang ibig sabihin ng pagpapala ng Panginoon. What do we need? Sabi nga, why do we need to expect from our God? Bakit kinakailangan meron kang spirit of expectation from our God? Bakit kinakailangan may expectation ka from your God? What do you expect today? What do you expect today? From our God? Ano ang iyong inaasahan sa ating Panginoon ngayon? Ngayon ha, hindi yung bukas. Ngayon, ano inaasahan mo sa ating Panginoon ngayon? Sunday is the day of the Lord, di ba? Ano ang inaasahan mo sa Panginoon ngayon? Blessings. Are you in the right place? At the right time? And you will encounter the right person in your life? And who is the best person in your life? Our Lord Jesus Christ. Kaya nga, dahil pinili natin sumamba sa Panginoon, we are on the right place at the right time, the right person we will encounter sapagkat God is in this place. Amen. Kaya nga, we are expecting great things from our God. What will happen to a person who has lost his expectations from God? Ano ang mangyayari sa isang tao na nawala na ang kanyang inaasahan sa Diyos? Ano? Ano ang mangyayari pag nawala ka na na expectation from our God? What will happen? What will happen to your faith? What will happen to your hope? What will happen to your prayers? What will happen to your dreams? If your expectation is lost, ano magaganap? Everything is collapsing. Everything ay parang nawalan ka na ng saysay ang araw-araw na pamumuhay nating lahat. Kaya nga, don't lose that spirit of expectation from our God. Sapagkat God every day will do something great in your life. Pakisabi mo sa iyong katabi, humanda ka. Anong ginagawa ng isang taong umahanda sa mga gagawin ng Panginoon? Of course, hindi yung lelembot-lembot, yung parang walang inaasahan. You come in a place where God is moving, and then, what would be your attitude? What would be your spirit? Of course, the spirit that is on fire for God. Eh, minsan ay nasa church ka, para ka nanlulupay-pay. Parang wala kang kabuhay-buhay. Hindi pwedeng ganon. Sapagkat alam natin, God will do something great in your life. Amen? Na kaya kahit may dala-dala kang problema, iniwanan mo sa labas ang problema mo at sinabi mo, Lord, I know something good is going to happen in me today. Sapagkat something good is going to happen to you, to me, this day. Walang pangit na magaganap sa buhay mo as you believe in God. Sapagkat kahit na minsan ang problema dumadating, it's not an ugly thing or bad thing in your life. Because the truth remain, all things work together for good to those who love God. Amen? Kapag mahal mo ang Diyos, kahit hindi maganda ang nangyayari sa buhay nating lahat, may mangyayaring maganda after the problem. Amen? Kaya nga sa buhay ng bawat isa sa atin, napakalaga that we do not lose that expectation from our God sapagkat hope depends on your expectations. Kinakailangan meron tayong pananampalataya, may gagawin ng Diyos sa buhay nating lahat. Are you aware that God honors your desire? Aware po ba tayo na ino-honor ng Diyos ang desires nating lahat? Do you have still desires for the kingdom of God? Desires that God will answer everything sa buhay mo. Meron pa po tayong dinidesire na gawin ng Diyos sa buhay nating lahat? Hindi ba tayo nauubusan ng mga desires that God will move and work in your life? Kapag ang tao ay nauubusan ng desire that God moves and works in his life, tapos na ang kwento. Wala nang kwento ang buhay. Bakit? Wala ka na inaasahan sa Diyos eh. Pero kapag meron ka pang inaasahan sa Panginoon na gagawin ng Panginoon, all the more you are zealous to live every day, knowing that every day with Jesus will become sweeter than the day before. Amen? It will become sweeter than the day before. God honors your desires as you follow God. Sapagkat God will never be happy to fail you. Hindi magiging masaya ang Diyos na biguin ka. Tandaan mo, ang mundo bibiguin ka, pero ang Diyos hindi ka bibiguin. Sabi nga, nililigawan mo, pwedeng binigo ka, pero ang Diyos, hindi ka bibiguin. Ang asawa mo pwedeng mabigo ka. O ang anak mo pwedeng mabigo ka. Sila'y pwedeng mabigo sa ating lahat, pero the Lord will never fail us. Amen? Sapagkat yung tao ay merong limitasyon, but God is the unlimited God.
Merong limitasyon ang tao, pero God is unlimited God. Expecting great things from God should be normal to all of us. Kapag tayo po ay may expect sa God, it should be normal sa ating mga puso, sapagkat though sometimes we cannot fathom how God will move. Hindi mo alam kung paano mag-move ang God. Hindi mo alam mysteriously how God will move sa buhay nating lahat. Pero we have the greatest assurance and confidence, God will surely move. May gagawin ng Diyos. May gagawin ng Panginoon sa buhay nating lahat sapagkat we cannot limit God. Limiting God is equivalent to what? Unbelief. Kapag nililimitahan natin ng Diyos sa buhay nating lahat, it is an equivalent sa unbelief. Wala ibig sabihin, wala kang pananampalataya, and unbelief is a sin. Kaya nga sabi ng James chapter 1 verse 6 to 8, kapag ikaw ay nananalangin, manalangin kang may pananampalataya. Sapagkat kung hindi ka nananampalataya, para kang alo ng dagat na kung saan ka dalhin ay nandoon ka at huwag ka nang umasang didinggin ka ng Diyos. Kaya nga dyan po natin makikita, napakahalaga sa buhay natin. When we pray, we are expecting something great and good is going to happen in your life. Amen? What did you pray? Nung tayo tatanggap ng communion, meron pa kayong in-utter na prayer sa God kanina? Sabi ng Panginoon, have faith in God. If you have faith in God, sabi doon sa ating binasa, you can move mountains. Na ikaw ay magpapaurong ng bundok. Do you have a mountain in your life? May bundok ka bang hinaharap sa buhay mo? May bundok ba ng karamdaman? May bundok ba ng problema? May bundok ng pangangailangan? Meron bang bundok na napakalaki sa buhay mo na now, because you prayed to God before we partake of this communion, knowing that God has made a covenant with us. You are my children, and because you are my children, you can call unto me, Abba, Father. My Father. Romans 8 verse 16. And sabi nga, because you are my Father God, you will answer me. And who believe in this place that God has truly answered your prayers? Kaya nga sabi nga, now because you believe that God answered your prayer, now, thanksgiving na ang sinasabi mo sa Panginoon sapagkat the Lord has answered your prayer. Kahit wala pa sa kamay mo, nandyan na ang pagtugon ng Diyos sa buhay nating lahat. Will you tell to our God, thank you Lord for answering my prayers? Hindi convince ang Diyos. Kinakailangan, if you are, sabi nga talagang thankful sa God, shout your joy to the Lord that He answered your prayers. Amen? Ready? Are we ready to thank the Lord for the miracle? For the supernatural touch of the Lord in your life? Let's declare it. Thank you, Lord, for answering our prayers. Amen. Amen. Sapagkat yun ang sabi ng Panginoon. Yun ang pangako ng Panginoon. Call unto me and I will answer you and I will show you great things that you have not known. Na dito ay pinapakita sa atin that we should avoid that spirit of unbelief because unbelief is a sin. How we perceive God will manifest on how we believe God. Kung paano mo naintindihan ng Diyos, how you perceive God, ito ay nakasalalay, paano magmamanifest ang Diyos sa buhay nating lahat. How much do you believe in God? Gaano mo pinagtitiwalaan ng Diyos? Are you, sabi nga ay talagang trusting God in everything? Na 101% na walang kaduda-duda, may ginawa na ang Diyos sa buhay mo. Na kahit wala pa sa kamay mo, alam mo may ginawa ang Panginoon sa buhay nating lahat. May ginawa na ang Diyos sa buhay nating lahat, may pagtugon na ang Panginoon. Let's open our Bible sa 2 Kings chapter 2 verses 1 to 18. 2 Kings chapter 2 verses 1 to 18. Hindi ko po alam ang dinaanan ng buhay nyo for this past 7 days. Maaaring may binibitbit kang problema, may pasanin ka, may alalahanin ka, may dinadaanan ka struggle. As you enter this place, one thing is so sure. Today is the day of your miracle. Amen? Today is the day of your miracle. Amen. Okay, tayo po lahat ay tumayo. 1 to 18, chapter 2 ng 2 Kings. Let's read together. Let's read. Okay, pagbabasahin natin ang Word of God, we must be convinced and convicted na may ginagawa at may sinasabi ang Diyos sa ating lahat. Amen. Let's read with all our heart, with all our might, believing that this is the Word of God and the Lord will accomplish His Word in your life. Amen. Let's read together. When the Lord was about to take Elijah up to heaven in a whirlwind, Elijah and Elisha were on their way from Gilgal.
Elijah said to Elisha, "Stay here. The Lord has sent me to Bethel." But Elisha said, "As surely as the Lord lives and as you live, I will not leave you." So they went down to Bethel. The company of the prophets at Bethel came out to Elisha and asked, "Do you know that the Lord is going to take your master from you today?" "Yes, I know," Elisha replied, "but do not speak of it." Then Elijah said to him, "Stay here, Elisha. The Lord has sent me to Jericho." And he replied, "As surely as the Lord lives and as you live, I will not leave you." So they went to Jericho. The company of the prophets at Jericho went up to Elisha and asked him, "Do you know that the Lord is going to take your master from you today?" "Yes, I know," he replied, "but do not speak of it." Then Elijah said to him, "Stay here, the Lord has sent me to the Jordan." And he replied, "As surely as the Lord lives and as you live, I will not leave you." So the two of them walked on. 50 men of the company of the prophets went and stood at a distance, facing the place where Elijah and Elisha had stopped. At the Jordan, Elijah took his cloak, rolled it up, and struck the water in it. The water divided to the right and to the left, and the two of them crossed over on the dry ground. When they had crossed, Elijah said to Elisha, "Tell me, what can I do for you before I am taken from you?" "Let me inherit a double portion of your spirit," Elisha replied. "You have asked a difficult thing." Elijah said, "Yet if you see me when I am taken from you, it will be yours, otherwise not." As they were walking along and talking together, suddenly a chariot of fire and horses of fire appeared and separated the two of them. And Elijah went up to heaven in a whirlwind. Elisha saw this and cried out, my father, the chariots and horsemen of Israel." And Elisha saw him no more. Then he took hold of his own clothes and tore them apart. He picked up the cloak that had fallen from Elijah and went back and stood on the bank of the Jordan. Then he took the cloak that had fallen from him and struck the water with it. "Where now is the Lord, the God of Elijah?" he asked. When he struck the water, it divided to the right and to the left, and he crossed over. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita. Pwede na po kayo makaupo. Dito po makikita natin, very colorful talaga ang buhay ng mga propetang ito ng Panginoon. Kung titingnan natin, napaka-colorful talaga ang buhay nila. Sapagkat marami silang naranasan at pinaranas ng Diyos sa kanila, so that those who will follow and those generations that will read their story will be excited na talagang may gagawin ang Diyos sa bawat taong nananampalataya at sumusunod sa Panginoon. At dito po ay pinapakita sa atin na kung bibigyan mo na isang, sabi nga talagang title ang pelikula ng buhay ni Elijah o ni Elisha, pwede mo lagyan ng title na salitang kamangha-mangha. Kamangha-mangha. Sapagkat maraming kamangha-manghang bagay na nangyari sa buhay nilang dalawa as they walk together with their God. Dito po ay pinapakita sa atin when the Lord was about to take Elijah, na sabi nga up to heaven, na mula sa whirlwind, inumpisa na ng paano siya kukunin ng Panginoon. Dito po ay talagang sumusunod-sunod na si Elisha sa kanya, sapagkat alam ng mga propeta at alam din ni Elisha na kukunin na ng Panginoon si Elijah. Pero gusto niya talagang maranasan ang ibang klaseng pagkilos ng Diyos sa buhay niya, si Elisha. Kaya nga walang tigil siyang sumusunod. With all the things na naalam niya na nangyari kay Elijah, sapagkat si Elisha yung tagasali ng tubig para kay Elijah. Dahil siya yung assistant. Lahat ng kailangan ni Elijah, nandyan sa Elisha, siya yung tagasunod sa mga kailangan ni Elijah. Pag siguro magmi-minister si Elijah, siya yung taga-abot ng oil, siya yung taga-bitbit ng tubig. Na dyan ay nakikita natin siya ay talagang faithful follower ni Elijah. All throughout the journey of Elijah, nandyan si Elisha to follow. No. Dito po makikita natin because of Elijah's faith, na challenge sa Elisha, na talagang maranasan niya rin ang kapangyarihan ng Panginoon. Do you believe na meron kang mararanasan na higit sa nararanasan mo ngayon? Are you expectant that there's something na mararanasan ka from God? Na ibang klase mararanasan nating lahat, especially in these last days, that He will pour out His Spirit in all flesh? Nasabi sa book of Joel that He will pour out His Spirit in all flesh. Ibig sabihin, bubuhusan ka ng matinding kapangyarihan ng Holy Spirit ng Diyos. The Holy Spirit is in us. Ibig sabihin,
na wala nang ibubuhos ng Holy Spirit sapagkat nasa sa atin ang Holy Spirit. Pero ano yung ibig sabihin na He will pour out His Spirit in all flesh? Ibig sabihin na ang Holy Spirit ay makakagalaw ng matindi at malaya sa buhay mo. Na ito ay pinapayag sa atin if you will only choose na ang Spirit ng God ay mag-move completely sa buhay mo, the outpouring and the empowerment of the Spirit will become so freely moving in your life, you will experience it. Will you give the Holy Spirit the freedom to move? Kinakailangan na talagang bigyan natin siya ng kalayaan to move in our life. Na everywhere we go, the Spirit of the living God will touch us, will speak to us, and He will tell us something. At yun ang gusto ng God sa ating lahat. Now, with all these things na nakita ni Elisha sa buhay ni Elijah, it's not that easy to follow God. Hindi madali ang pagsunod ni Elijah. Nakita ni Elisha sa kanyang mata, naranasan nila kung paano ang mga persecution, kung paano ang hardship, na kapag ikaw ay talagang naging tagasunod ng ating Panginoon, naging tagasunod ng Diyos. But with all these things na nakita ni Elisha sa buhay ni Elijah, there's something in his life. He wants more of his God. Na meron siyang ibig sabihin na gustong maranasan pa sa Panginoon, na dito pinapakita sa atin kung makikita mo yung hirap ng mga sumunod ng todo-todo sa Diyos, mga pagsubok, yung mga struggles na dinadaanan nila, kung ikaw ay mahina-hina ang pananampalataya, hindi mo gugustuhin na talagang sundan ang yapak nila. Sapagkat you don't want na talagang maranasan mo yung naranasan nila. Sapagkat many people nowadays, especially nowadays, are escapists, na gustong tumakas sa mga hirap ng mundo. Pero not Elisha, sapagkat nakita niya ang hirap ni Elijah bilang isang tagasunod ng Diyos. Pero hindi kailanman naging kaduwagan sa buhay niya na huwag niyang tularan si Elijah sapagkat there's something more na gusto niyang maranasan sa Panginoon. At excited siya sapagkat the life of Elijah bilang the prophet of the living God is so powerful, meaningful, sapagkat the Lord is in control over his life. Amen? Are you excited that our God is an exciting God? Nakaka-excite ba ang Diyos? Ha? Alam niyo, kung titignan ko ibang mukha niyo. Amen. Alam niyo, ibig sabihin, there's something, sabi nga, nasaan ang spirit natin? Nasaan tayo? Oo, may problema ka. Sino kaya ang walang problema? Sa katabi mo, may problema yan. Yan nasa harapan mo, may problema yan. Yan nasa likuran mo, may problema. Pero pinababayaan natin, higupin tayo ng problema. Ay, hindi ako pwedeng maging masaya at excited sapagkat pinili ko magmukmok dahil may problema ako. Tanda mo, yung iyong ginagawa sa buhay mo, ikaw ang lugi. Bakit? Sapagkat, mas pinili mo na ikaw ay magmukmok kaysa ikaw ay ma-excite sa God. Kahit na may problema ka, there's something na gagawin ng Diyos sa buhay nating lahat. Amen? Are you excited? Abay, yung iba, pag titignan ko, question mark ang mukha eh. Di ba? May maganda ba nangyayari sa buhay ko? Di ba? Kaya nga si Nathaniel, nung time na sinabi ng Panginoon at siya'y kakatagpuin ng Diyos, isa sa disciple ng Panginoon. Meron ba maganda mangyayari sa Nazareth? Meron ba something na ano? Pero dahil nakita niya, ng Nazareth isang lugar na parang magalang magandang nangyayari sa Nazareth, parang tondo ito. Kaya nga dyan natin makikita, kahit na anong katatayuan mo, kahit anong kinalalagyan mo, something good and something great is going to happen in your life. Whatever your background is, whatever your status is, whatever your problem is, something good is going to happen because you believe in God. Amen? You believe in God. Kaya nga yung pananampalataya sa Panginoon, ito'y magbibigay ng apoy sa iyong buhay. From inside out, may apoy ka. Kamusta yung katabi mo? May apoy o may usok? Ha? Apoy o usok? Dapat apoy, hindi usok. Di ba? Sapagkat nag-apoy in the past, ngayon usok na lang. Remnants na lang. Abo na lang. No. Sapagkat as you encounter God daily, is there something na merong ginagawa ang Panginoon sa buhay mo? The more you get to know God, the more you will be fall in love with Him, and the more you will expect something great is going to happen in your life. One, never be tired in believing God. Never be tired to believe God. Huwag kang mapagod na ikaw ay manampalataya sa Diyos. Sapagkat sa huling panahon, the last days will be filled with, sabi nga, trials and problems. Hindi na tayo magtataka. May lindol sa bandang Mindanao na 7.2.
Kaya nga kanina lang kausap ko sila Ate Emma, si Kuya Berto, Pastora, nasunugan po kami, napasama po kami sa sunog sa Apelo Cruz. Pero habang sinasabi na Ate Emma, nakangiti siya. Napasama sila. Pero salamat sa Panginoon sapagkat nag-iiwan ng ngiti ang Panginoon sa puso natin kahit na tayo dumadaan sa problema. Amen? Amen. Bakit? Lahat naman ng nawala pwedeng ibalik ng Diyos Baka mas maganda pa sa dati mong damit. Mas maganda pa sa dati mong gamit. Mas maganda pa sa dati mong bahay. Di blessing. Di ba? Kaya nga yung kaklase ko noon, yung isang kaklase ko na born again, taga CCF siya, alam mo ba nang nagbaha sa Undoy, napasama sila, taga Marikina? So praise God, ang sabi niya, alam mo ba, sa dami ng tumulong, yung bahay namin, sabi nga nabahaan, maipapatayo namin na mas bago. At lahat ng kanyang gamit ay bago. At sabi nga niya, talagang sa totoo lang, lahat ay bago. Kaya nga, praise God for Undoy. Abay, pinagpala pa pala. Kaya nga, praise God, sapagkat nangyari man ang lahat ng iyan, may kapalit na pagpapala. Amen? Sapagkat merong ginagawa ang Diyos sa buhay nating lahat. Salamat sapagkat ang Diyos ay Diyos na hindi kailanman nagmaliw sa kanyang pangako. Never be tired in believing God. Huwag kang magsasawa, huwag kang mapapagod na manampalataya sa Panginoon sapagkat believing God is a process. It is a lifetime process. Hindi ito once na naniwala ka, tapos na, kundi lifetime process ito. At dahil lifetime process ito, you are still in the process na talaga itataas ng Diyos ang pananampalataya natin. At ano ang ginagamit ng Diyos para tumaas ang pananampalataya mo? Is it a blessing or a problem? Ha? Anong ginagamit ng Lord para tumaas ang pananampalataya mo? Pagpapala ba o problema? Blessings or problem? Yung iba talagang ayaw ng problem, gusto blessing Pero alam pa ninyo na ang pananampalataya nyo can be strengthened, can be sharpened with the problems. Now, who can tell with all your heart this time, I thank you, Lord, for the problems and the trials. Amen? Sapagkat may mga times, gusto lang natin mga pagpapala. Ayaw lang natin ng mga pagsubok. Gusto lang natin puro blessings and blessings. Pero hindi nyo alam na gusto natin tumaas ang pananampalataya, pero minsan pagdating ng problema, dyan nagkakasubukan. Sino ang matatag sa Panginoon? Sapagkat faith in believing God is a continuous process. Hindi pwedeng one time big time na ikaw ay nagkaroon ng isang experience, then tapos na. Wala ka ng experience sa God. Graduation mo ay pagdating natin sa langit. Kinakailangan sa School of Faith, naka-enroll tayo lagi. Sino ngayon ang naka-enroll? Dahil summer, yung iba, summer vacation ng faith. Di ba? Hindi pwede mag-summer vacation ng faith natin. Kinakailangan, patuloy tayo nasa pananampalataya. We are all in the process of strengthening our faith, and we have to embrace the truth that comes from God. God is unstoppably revealing Himself. Hindi tumitigil ang Diyos na nagre-reveal ng kanyang sarili sa atin, and this revelation will surely and slowly establishing your faith. Ini-establish ng God ang pananampalataya natin habang nagre-reveal ang God. Faith is the igniter of your expectations. Ang pananampalataya ay tagasilab ng iyong expectation, at yung expectation mo naman is your inspirer. Sapagkat kapag ikaw ay may expectation, nag-i-inspire ang Diyos sa buhay mo. Amen? Kaya nga, kung wala expectation, sabi nga, wala kang inspirer. Wala kang inspirer kung wala kang expectation. Kaya nga, the more you expect from God, the more na ikaw ay nai-inspire. Sapagkat may ginagawa ang Lord sa buhay nating lahat, believing God is always a choice. Ito ay pinipili mo araw-araw na ako'y mananampalataya sa Diyos, even with all the impossibilities that you can see in your life. Na kahit maraming impossibilities, na para bang imposible talaga maganap ang mga expectation mo, with all the impossibilities that is moving and seeing sa buhay mo, tandaan po natin na may ginagawa pa rin ang Panginoon sa buhay nating lahat. Let us fan the flame of our faith every day. Kinakailangan paypayan mo ang apoy ng pananampalataya natin every day. Paypayan mo ang apoy. Amen? Kaya nga kung ikaw may problemang, matinding problema, paypayan mo ang pananampalataya mo. At ano ang pansilab? Ano ang i-add mong wood sa iyong altar of faith every day? The promises of God.
The promises of God, ayan, ay lalagyan mo ng an additional wood in the altar of your faith na yung mga pangako ng Diyos, pansilab yan upang ang iyong pananampalataya ay lalong tumaas sa ating Panginoon. All He wants for all of us is to continue to believe no matter what or how hard or how helpless or hopeless ang situation mo. Kinakailangan manampalataya tayo sa ating Panginoon. There's always a brighter side in your life. Amen? Can you see the brighter side? Amen. Ang mahirap sa tao, darker side lang nakikita, hindi brighter side. Kinakailangan nakikita natin yung brighter side of life, faith that moves mountain. How we profess God shows with our actions. Alam ba ninyo na how we profess God, it shows with our actions. Kasi minsan, I have faith in God, pero at the back of your mind, help my unbelief. Katulad ng sinabi ng isang mama doon sa Mark, na ang kanyang anak ay inaalihan ng masamang espiritu. Ang sabi ng Panginoon, do you believe? Ang sabi ng taong yun, ng tatay sa Mark 10, yes, I believe, but help my unbelief. Ibig sabihin, may problema. May problema ang pananampalataya niya. Kaya nga dito po makikita natin, kinakailangan panampalatayanan natin na may gagawin ng Diyos. Kaya nga sa James chapter 2, verse 20 to 22, ang sabi po sa Santiago, chapter 2, 20 to 22, okay, basahin natin ang Santiago, chapter 20, James, chapter 2, 20 to 22. Okay, babasahin po natin dito. Okay, nandyan na? Okay, sabi po dyan, lahat tayo bumasa? You foolish man, do you want evidence that faith without deeds is useless? Was not our ancestor Abraham considered righteous for what he did when he offered his son Isaac on the altar? You see that his faith and his actions were working together, and his faith was made complete by what he did. Na dito po makikita natin, the best example regarding faith with action is Abraham. The man and the father of faith na tinatawag ay si Abraham, the friend of God. Ang sabi nga dito, kayong mga mangmang, nasabi nga, do you want evidence? Gusto mo ba ng ebidensya na ang pananampalataya at na walang gawa ay useless? Kaya nga dito binanggit na si Abraham na tinawag siyang matuwid ng Diyos sapagkat nung hiningi ng Diyos sa kanya si Isaac, inoffer niya ito ng walang pagdududa, ng walang pag-aalinlangan, ng walang tanong sa Diyos, bakit si Isaac, hindi si Sarah? Hindi nyo na-get some point ko, ha? Bakit, Lord, hiningi mo si Isaac, hindi si Sarah? Ay, nagmamahal ang mga asawa dito. Di ba? Na dito makikita natin nung hiningi si Isaac sa kanya, walang question, walang pagdudula, si Abraham, na tunay na inhandog niya sa Isaac, and this was counted to him as righteousness, sapagkat ipinakita niya with his action, that his faith is working together with his action, and it was, sabi nga, made complete by what he did. Na kinumpleto sa kanyang ginawa. Though, tandaan po natin, we cannot be saved by our deeds. Hindi tayo naliligtas sa ating mga ginagawa. Sapagkat lahat ng ginagawa natin, kahit anong ganda, anong buti, yaan ay maruruming basahan sa harapan ng Diyos. Filthy rags before our God. Sapagkat we are saved not because of our deeds, but because of grace and faith in God. Biyaya. Kaya nga, tayo naliligtas sa biyaya ng Diyos. We are not justified by our deeds. But remember, once na ikaw ay kumilala sa Panginoon, may expectation ng God. With your faith, there must be an action. Hindi pwedeng sinasabi mo, yes, I have faith in God, pero walang nagbabago. Kapag ikaw ay may sakit, una ka nang natataranta at natatakot. Kapag ikaw ay pumunta sa doktor na unbeliever, yung doktor na unbeliever pa ang magsasabi sa'yo, hindi ba, huwag ka mag-alala, may pag-asa sa Diyos. Tapos ikaw na yung believer, ikaw ay nawala ng pag-asa. Kaya nga dyan natin makikita, dapat tayo ang nananampalataya sapagkat even with these impossibilities that we can see in this world, nothing is impossible with with our God. Na kahit imposible, kaya nga dyan po natin makikita, he was considered righteous for what he did, sapagkat may ginagawa ang pananampalataya niya. Faith brings us salvation, pero yung active obedience demonstrates that our faith is genuine. Kaya nga kung totoo ang pananampalataya natin,
meron tayong demonstrations of active obedience. Sumusunod tayo sa Diyos. Na kahit minsan ang hirap ng pinapagawa ng God, as we enter into relationship with God, you will notice kapag tayo is pumasok na sa relasyon sa ating Panginoon, manonotice natin that God is establishing your faith. Ini-establish ng Panginoon ang pananampalataya natin. It's not yung gaano kakatagal sa church na naging born again. It's not na ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, na ikaw ay nagkaroon na ng position. It's not the position, it's not the ministry, it's not the longevity ng iyong pag-stay sa church, kundi yung relasyon sa Panginoon. Amen? Kasi minsan kahit anong tagal mo na, kahit anong ministeryong ginagawa mo, it doesn't matter sapagkat ang ugnayan mo sa Diyos ang nagkakaroon ng talagang kaibahan kung paano mo siya pinaniniwalaan at pinapanampalatayanan. Kaya nga, mahalaga sa buhay nating lahat. Hindi pinag-usapan na ikaw ay neophyte o bago pa lang, beginner ka lang sa pananampalataya. Minsan tatalunin pa tayo ng mga bago sa faith kung paano nila pinaniniwalaan ng Diyos. Kaya nga minsan mga Kristiyano na may tradisyon pa. Meron pa rin touch of religiosity. Meron pang mga, ay, wag masama yan, pagka ganito. Parang asan ang pananampalataya natin? Mga kapatid, kinakailangan, ang pananampalataya natin ay talagang makitaan ng totoong active obedience into God, unto our God. Sapagkat it demonstrates our, sabi nga, genuine faith in God. As we enter into our relationship with God, you will notice na merong ini-establish ang God sa buhay nating lahat. God is watching your confession and your action. Tandaan natin, ha? Pinagmamasdan ng Diyos ang confession natin at action natin. Sapagkat hindi pwedeng kontrapelo ang confession mo sa action mo. Sasabihin mo, yes, I believe in God, but help my unbelief. Hindi pwedeng ganon. Yes, I believe I will be healed. Saan ba yung ano? Saan ba merong pwedeng ano? Di ba? Na parang ikay natataranta. Teka, sabi niya, di ba hindi mo na malaman? Kaya nga, ako'y nagigipit. O saan ba pwedeng umutang? Kaya nga dyan natin makikita, hindi yun. Sapagkat mahalaga sa buhay nating lahat, if we have faith in God, you will believe that your confession is true with your God. It will be, sabi nga ganoon na magkakaroon ng action sa buhay natin lahat. Sapagkat it should go hand in hand. We cannot diminish the power of our God sa buhay nating lahat. Hindi natin pwedeng mabawasan ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay nating lahat. Though we have problem, be excited because you are a candidate for God's miracle. Amen. Sino dito ang kandidato sa himala ng Diyos? Amen. Abay, kung kandidato tayo sa himala ng Diyos, kamusta na yung problema mo? Pinoproblema mo pa ba? O problema na ng Diyos? Ha? Problema ba ng Diyos ang problema mo? Ha? Eh bakit ang mukha mo'y gusot? Di ba? Ibig sabihin talaga naman, kung problema na ng Diyos, we have the joy of the Lord. Because the joy of the Lord is our strength. Kalakasan natin ang kagalakan ng Panginoon. Si Elisha was so zealous with his God. Sapagkat ang Diyos na sinusundan ni Elijah, nakita niyang kumilos and he wants God to move sa buhay niya. Si Elisha ay may expectation sa buhay niya, sa ministry na pinapagawa ng Panginoon sa kanya, and he wants to experience greater things from his God. That's why he followed Elijah. Sumunod siya ng sumunod. Dito po makikita natin, paano niya sinundan si Elisha, ito'y nagpapahayag. There's something more sa iyong Diyos, Elijah. There's something more I want to encounter with your God, Elijah, sapagkat hindi kailanman ma-exhaust ng God ang kanyang might and power. Amen. Sapagkat God is God. Hindi kailanman mauubusan ng kapangyarihan ng Diyos sa buhay niya. Kaya nga dito makikita natin from Gilgal to Bethel. Doon natin makikita kung paano siya excited na sumunod from Gilgal to Bethel, to Jericho at sa Jordan. 4 na lugar na kanyang sinundan-sundan si Elijah. Sapagkat there's something in his life. He is never too tired to believe God. Hindi siya napagod na paniwalaan ng Diyos. Oo, mga kapatid, you have a problem right now, pero huwag kang mapagod na paniwalaan ng Diyos. Kaya nga minsan sasabihin mo madaling maniwala sa Diyos at manampalataya pag maliit ang problema. Pero pag malaki na, minsan ibang usapan na.
Pero tandaan natin, the greater the problem is, the bigger your God is. Ha? Kaya nga kahit na minsan mabigat ang problema mo, mas matindi ang pagkilos ng Diyos sa buhay nating lahat. Sapagkat sabi ko nga kay Ate Emma, 10 years ago, noong 2007, nang ginagawa ang pagagawin ng church, nasunugan kayo 2007, and that was the time na yung mga yero ay naibigay sa inyo, yung mga kahoy naibigay sa inyo. Di ba? Ngayon, may problema ba kayo sa mga bagay na yan o darating na kusa ang mga kailangan nyo? Sino dito naniniwala darating na kusa kay Ate Emma at kay Kuya Berto ang kailangan nyo? Amen! Amen! God is so good! Ito nga nakakatuwa eh. Sila Leti ay binigyan namin ng part of that yero, yung giniba sa old church. For so long, 10 years ago, hindi pa ginagawa nila Leti ang bahay nila, nakatiwangwang yung yero. Naniniwala ako, kaya nakatiwangwang yan, alam ng Diyos magaganap ito, pero hindi ibig sabihin pinahintulot ng Diyos ito. Ay hindi ang Diyos ang gumawa nito. Inalaw lang ng God, pero hindi kailanman ang Diyos ang pinagmula ng problema nyo. Hindi kailanman. Pero pinabayaan lang ng Lord mangyari, pero this problem will end into praises and glory unto the Lord, sapagkat mas maganda ang daratnan nyo na gagawin ng Diyos sa buhay nating lahat. Amen? Kaya nga dyan natin makikita, na sabi nga kanina ni Leti, o sige Ate Emma, sa inyo na yung mga yero. Praise God! Alam nyo ba, ang Diyos ay talagang Diyos ng himala? Di ba kaya pala, tiniwangwang ng Diyos, nakareserba yan sa inyo. Di ba? Hindi dahil, talaga naman sabihin nyo, kasi magkakasunog na inalaw ng Diyos, pinabayaan lang ng Diyos. Hindi. May purpose ang God. This will be a testimony. So, part of the sharing namin, sabi ko, Ate Emma, part of that sharing ay talagang may dahilan ng Diyos. May dahilan ng Diyos. Kaya nga, sa lahat na ito, minsan, nagmumukmuk tayo, bakit nangyayari ang problema? Alam nyo, many times, your problem will become the key to your total freedom. Sino dito ang naniniwala? Ang problema mo ay susi para ikaw ay makalaya. Saan ka makakalaya? At sila'y biglang nanahimik. Saan ka pinapalaya ng Diyos? Pinapalaya ka sa kawalan ng at kakulangan ng pananampalataya. Na minsan ang pananampalataya natin ay hahasain ng Diyos. At yung problema mo ang gagamitin ng Panginoon. Na minsan yung problema mo ay akala mo'y sakit ng ulo. Pero tandaan mo, your problem will turn into blessing. Because your scars will become your stars. Amen? Kaya nga yung mga peklat ng problema mo, it will be, sabi nga, a star to you. Kaya nga si Elisha, sumunod from Gilgal to Bethel, to Jericho, to Jordan. Sinundan niya na sinundan. At ang sabi ng 50 prophets doon sa School of the Prophets, kasi may School of the Prophets at that time, yung parang sabi nga ay talagang School of Discipleship. Ang sabing gano'n ito mga propetang ito na tinuturuan sa School of the Prophet, alam mo ba, Elisha, na ang iyong master ay aalis na sa iyo? Do you know that the Lord is going to take your master from you today? Alam nila na si Elijah ay kukunin na ng Diyos. Alam nila, mamamatay na sa Elijah. Kayo, gusto nyo kung alam nyo kung kailan kayo mamamatay? Ha? Gusto nyo ba na alam nyo? Gusto nyo na alam nyo kung kailan kayo mamamatay? Ha? Sabi na iba, yung scary. Di ba? Kaya nga dyan natin makikita, alam ni Elijah, alam ni Elisha, alam ng mga propeta. Pero dito makikita natin, paulit-ulit sila, alam mo ba, na mamamatay na si Elijah? Alam mo ba yun? Sabi nga ang gano'n ni Elisha sa kanila, okay, alam ko, pero hindi ko gustong pag-usapan ang mga bagay na yan. Sapagkat hindi nakafocus si Elisha dun sa pagkawala ni Elijah. Nakafocus siya sa expectation niya, merong bibibigay ang Diyos sa kanya. Amen? Naniniwala ba kayo? Na-excited siya sapagkat meron siyang mararanasan sa Panginoon? And then, dito po makikita natin, ilang beses, paulit-ulit sa kanya, paulit-ulit din ang sagot niya doon sa 50 Company of the Prophets. And then, dito po makikita natin, doon sa chapter 7, 50 men of the Company of the Prophets went and stood at the distance, facing the place where Elijah and Elisha had stopped at the Jordan. Elijah took his cloak, rolled it up, and struck the water with it. The water divided to the right and to the left, and the two of them crossed over to the dry ground. Wow! Pagharap nila sa Jordan River,
Pinulupot ni Elijah yung kanyang cloak, balabal niya, at yun ay hinampas niya. At na-divide into two ang Jordan River. At silang dalawa ang tumawid. Amen? Many times. Because the 50 had no expectations so much. Though they were in that company of prophets. Pero merong iisang espiritu na nandoon na may kakaibang puso sa Diyos, and that was Elisha. Kaya nga nung kinakailangan na sila'y maghiwalay at hindi nakasama yung 50, sila ay pumunta, dinala siya doon sa Jordan River ni Elijah, at doon ay pinilipid niya ang kanyang balabal at pinampas niya yung kanyang balabal, at yung Jordan River ay nahati at silang dalawa ay tumawid, naiwan ng 50. Many times, kapag sabi nga, ang tao ay wala expectation from God, yung granding God dapat maranasan mo ay hindi mo mararanasan sapagkat hindi ka umaasa na may gagawin ng Diyos sa'yo. Itatago ng Diyos ang kanyang kamanghamanghang pagkilos kapag meron tayong unbelief. Only Elisha will see and witness how God will move sa buhay ni Elijah because Elisha believed there's something more in the God of Elijah. And I want to see it. Nakuha niyo yung point sa binabasa natin? Mahalaga ito sa attitude natin sa Diyos. Napakahalaga. Kaya nga, though they were, sabi nga, belong to the same company of the prophets, pero there's only one that nag-stand out ang kanyang pananampalataya, and that was Elisha. Kaya nga dito po ay pinapakita sa atin, your faith and your belief with God shall stand out amongst others, sapagkat merong papakita na higit ang Diyos sa buhay mo. Sino dito ang gusto mo mag-stand out ang iyong faith? Na meron kang makita, na dito po makikita natin the Jordan River. Doon siguro yung 50 prophets, siguro sabi, kayo na lang tumawid, mamaya biglang magsara yan eh. Di ba? Napansin niyo yung pwedeng attitude? Di ba? From where did they followed? From Gilgal to Bethel to Jericho to Jordan. They followed. Pero nung time na yung Jordan River ay nahati, did they follow? Ha? Sumunod pa yung 50? Hindi na. Bakit? Bakit? Tatawid yung dalawa, paano kung biglang ping, magsara? Dilunod tayong lahat. Pero dyan natin makikita many times. It's easy to say, I believe in you, Lord. Pero if there's a risk, hindi na natin kaya. Nakita niyo yung point? Kung halimbawa, doon sa 50 yun ay nagbantay hanggang doon sa place, pagtawid ng Jordan, nasaksihan kaya nila yung granding himala ng Diyos? Huy! Nasaksihan kaya nila? Sure! Kaya nga dyan natin makikita, they stop on that place sapagkat they don't believe na may mangyayari pa eh. Many times, we are so tired in believing God. Para napapagod tayong paniwalaan ng Diyos. Many times, you need to cross over so that you will see the power of God more in your life. Pakisabi mo sa iyong katabi, cross over. Mahalaga yung pagtawid natin. Na kinakailangan tumawid tayo upang makita natin ang kamanghamanghang pagkilos ng Diyos. Many times as I read the Bible, may something na parang, iba ito Yung bang, in the past nabasa mo, pero may ibang message na naman ng Lord, patuloy siya, nagbibigay ng mensahe. Kinakailangan makita natin, tandaan nyo, 4 na lugar ang kanilang dinaanan na very significant. Gilgal, nasa Bethel, Jericho, and Jordan. Pero they stop in Jordan. Sapagkat, doon lang nila, sabi nga, hanggang doon lang sila, ayaw na nila mag-crossover. Many times, the Lord will tell us, cross over, tumawid ka, para mas makita mo ang kamanghamanghang pagkilos ng Diyos sa buhay nating lahat. Yes, you are in your greatest need now. Pero many times you need to cross over to see the power of God in your life. Are you ready to cross over? Amen. Ha? Tayo ba'y handa mag-cross over? Na minsan talagang iisipin mo na talagang parang ayoko yata, natatakot ako. Many times i-allow ng Panginoon the danger as you cross over.
the question as you cross over. But you know what? If you are willing and obedient to cross over with all the dangers and with all, sabi nga, the risk, you will see the great wonders of your God. Only Elijah was willing to follow Elijah. Only Elisha was willing to follow Elijah. Kaya nga, 4 na lugar, yung iba ay ayaw na. Only Elisha. Mga kapatid, ito yung isang issue sa buhay nating lahat. For so many years, you have followed God. You believe in God. Pero many times, pagdating na ng isang mabigat na sitwasyon, diyan papasok, will you still sing that song, Jesus, I believe. Jesus, I believe. Na dito makikita natin, diyan magkakahalataan kung sino ang talagang nananampalataya who are willing to take the risk and to cross over the Jordan River of your life. Many times, ang Jordan River ng buhay mo, ang bansang Israel with the Red Sea na nahati through Moses, the Jordan River na nahati through Joshua, they cannot reach the promised land without crossing over the Jordan River. Na many times, pinalagpas na tayo ng Panginoon sa Red Sea, pero yung Jordan River, ayaw nating lagpasan. But you know what? Kung gusto mong maranasan more of your God, you need to cross over your Jordan River. Kayo ba'y may Jordan River ngayon? It can be a trial. It can be a sickness. It can be a problem. It can be a struggle. Do you have a Jordan River in your life? Meron ba kayong Jordan River? Isaiah 42 verse 2. Dumaan man ako sa tubig, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunod. Why? Why? Sino dito siguradong kasama mo ang Diyos? Amen. Praise God. Kung kasama mo ang Diyos, are you willing to cross over? Amen. Out of 51, how many ang sumunod? Only one. Grabe pala ang ratio ng mga unbeliever kaysa sa believer. Di ba? Kaya nga dyan natin makikita, napakalaga dito sa buhay nating lahat, na tayo'y manampalataya ng todo-todo sa ating Panginoon. Na dito'y pinapakita what's in the heart of Elisha. It shows his untiring, Isaiah 42 verse 2, ay untiring faith as he follow. This is the kind of heart that God is looking. Ito ang klase ng puso na hinahanap ng Diyos sa atin ngayon. Ang pusong umaapoy para sa Panginoon na kahit merong ilog na tatawirin, handa kang tumawid sapagkat kasama mo ang Diyos. Amen? Kasama mo ba ang Diyos? Ha? Eh kung kasama mo ang Diyos, will you be afraid? Will you be, sabi nga, talagang worried? No. Sapagkat very clear ang Bible. When you pass through the waters, let's read, I will be with you. And when you pass through the rivers, they will not sweep over you. When you walk through the fire, you will not be burned. The flames will not set you ablaze. Big time ba ang Diyos niya? Big time ba ang Diyos natin? Are we willing to cross over our Jordan River? Are we willing to believe God? Are we willing to take the risk? Let's cross over our Jordan River and we will see the greatness of our God. Amen? The Lord is good. The Lord is good. Amen. He is so good sa buhay nating lahat. He is so good, kaya sugod. Amen? Kaya nga, huwag sa... naku, ayoko niyan. Ibang usapan na yan. Madali pa sundan ng Diyos sa Gilgal, sa Bethel, sa Jericho, sa Jordan. Pero ibang usapan, pag kami pinag-uusapang ilog na, mas madali by land, mas mahirap by river. Pero you know what? Dito pinapakita, they saw the miracle, but they cannot cross over. Ito mabigat. Naranasan mo na ang himala sa buhay mo. Pero pagdating na ang buhay mo minsan na nakataya, hindi mo kayang itaya sa Diyos. Kaya nga mabigat sa buhay natin lahat kung paano tayo tinetest ng ating Panginoon. There's something in the heart of Elijah that causes God to give his desire. He was a fiery man of God. He was a man of caliber. De calibre ang kanyang puso. De calibre ang puso niya.
Hindi basta-basta puso ito na meron siya. He knew it, that it would not be that easy to follow God. Pero alam niya na ang God nagbigay sa kanya ng pananampalataya. It is so amazing that Elisha had catch the fire in Elijah. Mga kapatid, kinakailangan the anointing to others, it should be sought. Hanapin mo. It should be taught, itinuturo sa'yo. At it should be caught, saluhin mo. Amen? Ano ang tatlong kailangan maranasan mo para maranasan mo yung pananampalataya ng iba? Hanapin mo. At pag tinuturuan ka, paturo ka. At kapag nakita mong andyan na, saluhin mo. It should be sought, it should be taught, and it should be caught. Saluhin mo. Kinakailangan maranasan natin ang ibang klaseng pananampalataya. And I believe this is the kind of heart that God is looking in our time. Sapagkat madali, sabi nga, nung panahon nila, sila ay sinasalang sa matitinding inquisition. Nung panahon ng early church. Nandun sila ay sunugin ng buhay, nandun sila ay talagang balatan ng buhay, nandun sila ilagay sa mga kumukulong mantika, nandun sila ay i-beheaded, nandun sila ay balatan ng buhay. Pero sila nanampalataya sa Panginoon sapagkat alam nila, God's anesthesia is with them. Oo, meron mga pagsubok, may mga hurts and pains in this world. Pero when you shout grace, you will have that God's anesthesia from heaven. Ikaw ay magiging kalus, ikaw ay magkakaroon ng numbness from the pain in this world. Sapagkat God's grace is upon us all. Amen? Hindi yung konting mga hirap lang. Aray naman, ano ba yan? Hirap-hirap naman ang pagsunod sa Diyos. Ang hirap-hirap naman na talagang sundin ang Panginoon. Minsan problema pa lang nakakapraso, akala mo'y gumuhuna ang mundo. Diba? Minsan ng mga tao, pagka may problema lang konti, akala mo hindi mo nang makausap talaga ng maayos. Para bang ang mukha ay puro question mark. Tingnan nyo nga ang mukha ng katabi mo kung nakikita nyo ay question mark. Ha? Puro tanong. Bakit ganito ang buhay ko? Bakit ganito ang nararanasan ko? Mga kapatid, with all the problems that you have, you need to try to cross over so that you will see the greatness of our God. Amen? Sapagkat dito po ay pinapakita sa atin ang pananampalataya ni Elijah ay nakaptivate ang puso ni Elisha. Nakakahawa ba ang faith? Sumama ka sa taong puro negative at puro duda at puro unbelief. Isang araw mong makasama yan, pag hindi, hawa ka dyan. Di ba? Sumama ka sa taong punong-puno ng pananampalataya, punong-puno ng pag-asa sa Diyos, sa maghapong iyan. Sa palagay mo, mahahawa ka kaya? Kamusta yung katabi mo? Nakakahawa o hindi? Negative o positive? Dapat positive. Di ba? Imagine mo, kung halimbawa, yung katabi mo ay lagi na lamang, ewan ko kung kailan ako magkakaroon ng breakthrough, ewan ko kung ano mangyayari sa buhay ko, puro ewan ko, ang hirap-hirap ng buhay. Alam nyo, pagka laging ganun ang ating makikita sa tao, walang talagang hindi ka magkaka-breakthrough. Kinakailangan magka-breakthrough tayo sa mga challenges sa buhay nating lahat. Do you desire somebody will follow your footstep as you follow Jesus? Siyempre, Elijah's faith ay talagang nahawa si Elisha. Kaya nga, we must be eager and excited to share our faith. God is amazing. We can expect great things from our God. Next, never be tired to follow God. Huwag kang mapagod na sumunod sa Diyos. Huwag kang mapagod. Sapagkat alam natin, pag napagod ka, they stop. Following God from Gilgal to Bethel to Jericho to Jordan. They stop. Then, ang sabing gano'n nitong si Elijah, kay Elisha, mula doon sa 4 na lugar, ngayon lang siya tinanong. Ngayon lang siya tinanong ni Elijah. Ito ang pagkakataon, 2 lang sila. Mga kapatid, iwa one-on-one ka ng God. Pag 2 na lang kayo, gusto ng Panginoon, kausapin ka. Ngayon, ang tanong, sino dito ang gusto mong kausapin ka ng Diyos? Sino dito ang nakakausap mo ang Diyos? Sino dito ang hindi mo nakakausap ang Diyos? Ano ang tinig ng Diyos? Ha? Mga kapatid, kapag tayo disipulo ng Diyos, we will hear the voice of God. Ang sabi ng Panginoon,
My sheep knows my voice, and I know them, and they follow me. Alam ng tupa ang tinig ng kanyang pastol. After that, nung silang dalawa na lang, tell me, what can I do for you before I'm taken from you? Sabi mo sa akin, anong gusto mo? Let me inherit the double portion of your spirit. Hayaan niyo pong manahin ko ang doble ng inyong espiritu. Ano ang ibig sabihin ng let me inherit the double portion of your spirit? Ano ang hinihingi ni Elisha? The prophetic ministry from Elijah. He wants the prophetic ministry from Elijah. Sapagkat si Elijah ay propeta ng Panginoon, he can perceive things. Naunawaan niya in advance ang mga things na that is coming. Nagpapahayag ang Diyos sa kanya sa mga things na darating. Na many times yung Panginoon ay marami siyang paraan sa atin to foretell to us what is coming. Maraming paraan ng Diyos para kausapin tayo. In a vision or in a dream or in the word, may sasabihin ng Diyos sa atin na mangungusap ang Panginoon. Kaya nga ang sabi ni Elisha, I want the double portion of your spirit, the prophetic ministry that can perceive things that is to come. You know what? In these last days, 1 Chronicles, I think, verse 12-30, we need that Issachar spirit that we will know the time and the season. Dapat alam natin ang panahon at yung mga bagay na gustong gawin ng Panginoon sapagkat the Issachar spirit can perceive. Makikita niya, maiintindihan niya ang gusto ng Panginoon. Hindi ka na magugulat sapagkat may advancement na ang Diyos sa iyo. May sinabi na ang Diyos sa iyo. Kaya you can forewarn people. Meron ka ng warning sa tao. You can tell things na dapat na asahan ng tao. Diyan na natin makikita, meron tayong kapahayagan ng Panginoon sa buhay nating lahat. We need this kind of spirit. Kailangan natin. Sapagkat especially nowadays, may gagawin ng Diyos sa buhay nating lahat. Never be tired to follow God. Huwag tayong matakot at huwag tayong manghina o huwag tayong magsawa na mag-follow sa ating Panginoon. Why did He ask Elijah to give him, thank you, 32 pala, to give him the double portion of His Spirit? Did he need it? Kailangan ba niya ito? Para sa sarili niya, para sa ministry? Para sa ministry, hindi para sa sarili. And alam niyo kung bakit si Solomon ay natuwa ang Diyos nung time na, what do you want from me, Solomon? Nung time na naginip siya sa Diyos? I want wisdom, O God. Dahil ikaw, sa 1 Kings chapter 3 yung sinasabi ko, dahil ikaw ay hindi humingi ng yaman, ng kapangyarihan laban sa iyong kalaban, hinihingi mo ang karunungan how to rule your people. Hindi lamang karunungan ang ibibigay ko sa iyo, Solomon, kundi bibigyan ka pa kita ng kayamanan. Kaya nga si Solomon was the richest in his time. Kaya nga, if God will see na ang hinihingi mo ay for the benefits of this kingdom and for the benefits of the people, hindi magkakait ang Diyos. Hindi tayo pagkakaitan ng Panginoon. Kaya nga, never be tired to follow God. Never be tired to believe and never be tired to follow God. Kaya nga, hiningi niya ay double sapagkat alam nyo, biblical yung hinihingi niya. Dahil nakasulat sa Deuteronomy 21 verse 17, na yung firstborn ay siya ang makakatanggap ng double portion of the inheritance. Remember si Esau at si Jacob? Kaya nandaya si Jacob kasi gusto niya yung double portion. Double portion of the blessing ni Isaac. Kaya nga dyan natin makikita, sabi niya, basahin nga natin lahat, he must acknowledge the son of his unloved wife as the firstborn by giving him a double share of all he has. That son is the first sign of his father's strength. The right of the firstborn belongs to him. Kaya nga ibig sabihin, pag ikaw ay panganay, lahat ng mana, doble sa'yo. O, sino mga panganay dito? O ngayon, ready na ba kayo? Naibigay sa inyo ang doble na pamana? Sabihin nyo, bakit ganun? Tandaan nyo, sa Israel lang yun, ha? Baka magalit si Rustan at si Ronron. Kaya nga dyan natin makikita, napakalaga sa kanila yung pagiging firstborn eh. The double portion. Huwag tayo mapapagod na tayo ay sumunod sa Diyos.
he was asking to Elijah to become the heir, a successor ng ministry. The one who will continue the ministry of Elijah as the leaders of the prophets. But the decision will be granted only by God, not Elijah. Ano ang sabi nga ni Elijah? If you will see me, na ako'y aalisin sa iyong harapan, alam ni Elijah na siya ay mararapture. Alam ni Elijah to. Eh di ba noon, request ni Elijah, patayin na siya? Dahil natatakot siya doon kay Jezebel. Pero sabi ng Panginoon, hindi pa ako tapos sa'yo, Elijah, may gagawin ka pa ha. I-anoint mo pa si Jehu, i-anoint mo pa si Elisha. Hindi pa tapos ang pinagagawa ko sa'yo, kaya hindi ka muna hihiling na papatayin kita. Sapagkat hindi ka mamamatay, kukunin kita ng buhay. Sino dito ang gusto niyo kunin kayo ng buhay? Abay, gustong-gusto niyo, ayaw niyo sumakay sa ataol ha. Okay, kaya nga dyan natin makikita na napakalaga sa kanya yung time na ito. Grande pala ang pag-alis niya sa mundong ito. Kaya nga, tayo bilang mga mananampalataya, walang katorya-torya yung kamatayan, sabi nga, walang kamining-mining. We need to depart from this world na merong message tayong iiwanan because we have a legacy in this world. If you will leave this world, there must be somebody following you because you will never be happy to go to heaven without somebody following you, your footstep, sapagkat as you follow Christ, that somebody will follow Christ too. Kaya nga mahalaga ito sa buhay nating lahat. Kung paano sumunod si Elijah sa Diyos, ganun ang gusto ni Elisha in double portion. His motive was so pure. Talagang puro ang kanyang motibo, not for himself, ang kanyang desire na double portion, but for the kingdom of God. His main goal is not to become better than Elijah and more powerful than Elijah, but he wants to accomplish more for God. What Elijah started, he will finish it. Amen? Kaya nga minsan, yung mga anointing na gusto natin sa iba, ay hindi natin makuha sapagkat gusto ko masikat ako, gusto ko kilala ako, gusto ko mas titingalain ako ng tao, gusto ko ganito. This stage is just a stage. Tandaan natin, it is not yung pinaka-ultimate na kailangan nating lahat. Mga kapatid, ang ministry kahit na ikaw ay behind the curtain, na ikaw ay nag-a-usher doon sa harapan, sa loob ng church. It's a big-time ministry if you do it with a pure heart, with a pure motive. Kaya nga napakalaga sa buhay nating lahat na we will accomplish more for our God. Sapagkat gusto ng Panginoon na maging kagamit-gamit ang buhay natin. Our heart must be pure before our God. We don't have to be afraid to ask great things from God. We should always examine our desires, our heart, and get rid of selfishness sa buhay nating lahat. Amen? Kasi minsan, we desire. But sabi nga, your desire is what? Easy. But your heart is not right. Bakit easy? Napakadali ibigay ng Diyos eh. Pero ang puso, ang tinitignan ng Diyos. Mahalaga sa puso nating lahat, the only audience natin is none other than God. Ang desire natin is God. Ang audience natin ng God. Kung nagmi-minister tayo sa 1,000, sa 10,000, sa 100, sa isa, dapat ganun din ang energy at excitement mo sapagkat it's not the number that matters, but with God, your heart matters. Amen? Mahalaga yan sa harapan ng ating Panginoon. God is looking for a man and a woman with a spiritual caliber. De kalibre ang puso mo. Whom He can entrust more of His power, more of His anointing, more of His divine enablement. A person whose only desire is to follow the cloud of God's glory. You're blessed to be a blessing. Being part of God's ministry means we must be ready to see the tremendous work of our God. Makita natin the tremendous work of our God. Though we can experience the testing of our faith, 1 Peter 1, verse 6 to 7. Your faith that is precious more than gold, it will be tested by fire. Na kahit ano ang desire mo, it will be tested by fire. With all the trials, struggles, and persecution, it will be refined by the fire of God. Kaya nga pagka ikaw ay sinalang na sa apoy ng Diyos, dapat makita natin there's still a dross in us, the ways in us.
May mga dumi sa atin na dapat pagdaan ng apoy, matastas at matanggal ang dumi at ang maiwan ay purong ginto na galing sa langit. Amen? God is purifying our heart na kinakailangan maging malinis ang puso nating lahat. And God is preparing us for a greater blessings for the ministry and for the kingdom of God. Are we ready? Are we excited? O gusto nyo bang maraming kumilala sa Lord? Anong ginagawa natin sa mga souls na unsaved sa paligid natin? Do we witness? Do we share? Do we evangelize? Kinakailangan sabihin natin sa kanila, do you want to see the church growing powerfully for God? Huy! Gusto niyo ba mag-multiply ang church? Mag-multiply ang mga tao sasamba sa Lord? Meron ka bang bahagi doon? Meron bang mga taong i-challenge ka na kumilala sa Panginoon? Yes. Do you want the kingdom of God ay talagang mapuno ng mga believer? Kaya nga, napakalaga sa buhay nating lahat. Kung meron tayo i-desire, it's the kingdom of God. Amen? Now, lastly, pagkatapos na nakita niya, my father, the chariots of fire. Sabi niya, the horsemen of Israel. Elisha saw it, and then he took hold of his own clothes and tore them apart, and he picked up the cloak that had fallen from Elijah, verse 13, and went back and stood at the bank of the Jordan. Then he took the cloak that had fallen from him and struck the water with it. Where now is the Lord, the God of Elijah, he asked. When struck the water, it divided to the right and to the left, and he crossed over. Pansinin niyo yung ginawa ni Elijah. The last miracle of Elijah was the Jordan River was divided. At bumalik siya. Napansin niyo? Binalikan niya ang Jordan River nang hawak niya ang balabal. At ano ang sabi niya? Where now is the Lord, the God of Elijah? And then he asked, when he struck the water, it divided to the right and to the left, and he crossed over. Diyan niya nakita, he got it. Natanggap niya. Mga kapatid, did you get the anointing and the empowerment, the divine enablement from God? Did you receive it? What are you doing with your clock? Ay? Ano ginagawa mo sa balabal na binigay ng Panginoon sa iyo? The anointing. Are you using your anointing for the glory of your God? 3, never get tired to expect from God. Huwag kang magsawang mag-expect from God. What do you think Elisha expect from God? Ano sa palagay niyo ang in-expect niya sa kanyang Diyos? Why did he went back and stood in the bank of Jordan? Sapagkat he wants to see the power of God moving in his life. He was expecting something from God. The last miracle was the first miracle of Elisha. The cloak he received, it means the anointing and the authority was with him. Amen? The anointing and the authority was with him. After si Jesus ay nag-depart, ang sabi ng Panginoon, ako'y aalis, sabi nga gano'n ng Panginoon, stay in Jerusalem until the power from on high comes upon you. Ang sabi ng Panginoon doon sa Luke 24:49, mag-antay kayo sa Jerusalem hanggat dumating ang kapangyarihan mula sa kalangitan para sa inyo. And then, ang sabi ng Panginoon na nagpakita na siya sa mga disipulo sa chapter 1 ng Acts, chapter 1, verse 8, ang sabi ng Panginoon sa disciple, and you shall receive power, sabihin nyo nga, power, and you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you. And you shall be my witnesses to Jerusalem, Judea, Samaria, and to the uttermost part of the earth. Na kayo'y magiging tagapagpatotoo ko. Kaya nga this time, Elisha asked Elijah to give him the double portion of the spirit of Elijah, the prophetic ministry. But now in the New Testament, the Lord has given us the divine enablement through the power of the Spirit through Acts 1:8. And you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be my witnesses. Ano ang ibig sabihin nito? Grande ba ang tinanggap mo? Ano ang masatinding spirit? The spirit of Elijah in the prophetic ministry or the Holy Spirit that is in you? Yes, the Holy Spirit that is in us.
Na ibig sabihin, He is moving and working sa buhay mo to become a witness to Jerusalem, Judea, Samaria, and to the uttermost part of the earth. And He will reveal His power into your life. The early disciples, according sa Acts 17, these men who came in that place turned the world upside down sapagkat they were empowered with the Spirit of the living God. These men, yung mga disciples, that they will be coward. Na sabi nga, sila ay mga duwag, sila ay mga takot, sila ay mga duwag. Noong time na sinabi ng Panginoon, lahat kayo, i-desert ako, iiwanan niyo akong lahat. Pero sabi nga ni Peter, no, over my dead body. Itong iba, oo, pwede kang iwanan, pero hindi ako. Pero totoo bang iniwanan din siya ni Peter? Kaya nga dyan natin makikita, it's not the strength in you, it's not the power in you, but it's the Spirit of the living God. Kaya nung sila ay binabaanan ng Holy Spirit, these coward people, these fearful people became a different person when the Spirit of God came upon them and they turned the world upside down. And even us, we were reached by this gospel of the good news of the living God. Hindi lamang ang mga tao sa paligid nila hanggang sa atin, tayo'y na-reach ng gospel because itong mga tao ito, the 120 disciples in that upper room, when they were enveloped by the power of the Spirit, they spoke in tongue and they preached the word of God without hindrance. Kaya nga dyan natin makikita, we receive the Spirit of God. The Spirit of God is resting upon us all. What do you expect as you receive the Holy Spirit? What do you expect? Are you expecting something from the Spirit of the living God? Yes. Kaya nga sabi nga, and you shall receive the Spirit, John 14:16-17, and I will give you another counselor. Bibigyan ko kayo ng another counselor that will teach you everything. Natuturuan kayo ng banal na Espiritu tungkol sa akin. I will ask the Father and He will give you another counselor to be with you forever. When? Until when? Ang Holy Spirit? Forever. Kaya mga kapatid, pag alis ng Kristiyano dito, na-rapture na tayo, nasa na ang Holy Spirit? Huy. Nasa na ang Holy Spirit? Forever. Sa Diyos lang ang may forever. Ha? I will be with you forever, the Spirit of truth. Who is the Spirit? The Spirit of truth. The world cannot accept Him because it neither sees Him nor knows Him, but you know Him, for He lives with you and He will be in you. Yang katabi mo, matindi yan. Ha? Bakit? Residential ang Holy Spirit sa buhay niyan. Tayo ay dwelling place of the Spirit of the living God. Kaya nga, diyan natin makikita, the Holy Spirit is resting upon us all. Sinabi rin doon sa John 16, and He will teach you everything. I think John 16:26-27. Anong gagawin ng Holy Spirit sa atin? Every day we read the Word of God. Ano ang sabi sa John 16? Oh, sige lang. Wag lang guys, isang taon. Okay. No. Okay. John 16. Okay. Let's read. Ang galing naman ni Karen. When the Spirit of truth comes, He will guide you in the truth. He will not speak on His own. He will speak only what He hears, and He will tell you what is yet to come. Di ba yun ang prophetic ministry? What is yet to come, you will know. And who will tell you what is yet to come? The Holy Spirit. Kaya nga, ano ibig sabihin dito? Tuturuan tayo, may perception ka about sa mga things na darating. Meron kang nakikita na hindi nakikita ng iba, may sasabihin ka na hindi nila kayang sabihin, may gagawin ka sapagkat ito ay talagang kapahayagan ng Espiritu Santo ng Diyos. Sapagkat He will tell you what He hears from God and He will tell it to you, the things that are yet to come. Kaya nga, have you experienced the power of the Spirit in your life? Did you experience? Uy, mga kapatid, hindi ito for the few, para sa ating lahat. Do you not know that your body is God's temple and God's Spirit dwells in you? Kaya nga sabi ng John,
And you were bought with a price, so glorify God with your body. Do you have greater expectation from your God because the Spirit is residing in us? Are you excited the Holy Spirit is upon us all? Yes, sapagkat the things that you cannot imagine according to the power that is at work within us, He is able to do immeasurably more than we can ask or imagine. Ephesians 3:20. Kaya nga sabi nga dito, na the things that you cannot imagine, according to the power that is work in you, there is a power working in your life. Amen? Is that power activating your faith? Is that power releasing revelation from heaven? Is that power moving mightily in your life? The things that you cannot imagine, it will happen in your life because the power from on high is residing in your life. And who is that power? The Holy Spirit of the living God. Are you blessed? Sapagkat tayo tumanggap ng banal na Espiritu ng Diyos. This is the hour and the great moment for your life to become more excited and move forward. He wants to amaze us with the fullness of His grace. Your expectation will come to pass. Never be tired to believe. Never be tired to follow. Never be tired to expect. He's the God of miracles, the God of wonders. Expect the unexpected because the Spirit of God is moving in your life. Amen? Mga kapatid naman, pakisabi mo yun sa katabi mo, energy. Siguro kung wala akong back pain, napuntahan ko kayo. At pag wala kang energy, kakalabitin kita. Energy. Pakisabi mo sa katabi mo, energy. Energy. Are you energized by the Spirit of the living God? Are you empowered by the Spirit of the living God? Is God so great in your life? Are you expecting something from our God? He is the God of wonders and miracles. Be prepared, the Lord will move in your life because the God of Elijah, the God of Elisha is the same God moving in our lives. Stand at your feet. Tayo po lahat ay tumayo. Napakalaga sa buhay natin ang kapangyarihan ng Diyos na bumalot sa buhay nating lahat. Sapagkat hindi ordinary ang buhay mo, you are an extraordinary person in the eyes of the living God. Sapagkat kung titignan mo ang sarili mo sa pagsalamin mo sa iyong sarili, ordinary nakikita mo. But as Jesus declared to His word, Elijah was a man of like nature. When he prayed that there will be no rain, there was no rain for 3.5 years. And after he prayed again that there will be rain, it rained because Elijah was a man of God, though he was a man of like nature. Mga kapatid, tao ka lang, pero ikaw ay anak ng Diyos. Kaya nga dahil dito, ang makapangyarihang pagkilos ng Diyos ay mararanasan natin. Mararanasan natin ang malayang pagkilos ng Diyos. At ito ang pinaka-exciting moment in the life of Christians sapagkat in this season and time ng buhay nating lahat, ito yung panahon pagtotodong pagbubuhos ng makapangyarihang Espiritu Santo ng Diyos sa lahat ng tao na nananampalataya sa Kanya sapagkat the last days will become so crucial. It should be critical. Kaya nga hindi aksidente naririnig natin yung lindol sa Chile. Naririnig na natin lindol sa bandang Mindanao. Naririnig natin yung mga terrorism na nandyan na. Pero remember, magmadali tayo. Struck the water so you will cross over and believe and follow and expect greater things are going to happen in your life. Sapagkat this is your season. This is our moment to believe God that there is something greater tayong mararanasan. Are you excited? Pakisigaw mo, I am excited! Thank you for the fire of the Spirit! Thank you, Lord, for the move of your Spirit! Lord God, I believe. I will follow you. I am expecting greater things from heaven because you are my God. You are my God. Declare it, you are my God.